po sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Our sermon text will be the last set of verses sa ating pong tinitinang chapter in 1 Corinthians 7. It will be from verses 25 hanggang verse 40 at ito po ay babasahin ko mula sa MBB translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang nais kong maiwasan ninyo. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga bumibili na parang walang ari-arian. At ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na para bang hindi nangangailangang gamitin ng mga ito. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon. Sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan at dahil dito'y kailangang pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. Ngunit kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ng kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit dapat ay sa isa ring mananampalataya sa Panginoon. Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang byuda. Iyan ang palagay ko. At sa palagay ko naman ay nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Nawa po tayo mapagpala ng mga talata na ito. So tayo po'y manalangin muna at humingi sa ating Panginoon ng paggabay niya sa atin as we journey through the text. Kami po'y nagpapasalamat o aming Panginoon sa iyong katapatan at ng iyong biyaya sa amin na sa tuwing araw ng linggo, iyong araw, Panginoon, ay hainan mo kami ng iyong mga salita bilang kabusugan at sustansya, kapahingahan din po ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maunawaan ito ng tama at tulungan na rin po ako na mailayo sa mga kamalian upang ang iyong mga minamahal na tupa ay tunay na makinabang sa mga pagkain na espiritual na nakahain ngayon sa aming harapan. Ganon din, Panginoon, ay sana kami ay pagkalooban mo ng hustong pamumunga ng mga salitang ito sa aming buhay upang ito, Panginoon, ay magdala ng tunay na kaluguran, kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. At gayon din, Panginoon, ipaalala mo po sa akin na bagamat ako po magpapahayag ng mga talatang ito, ako man ay nananatili na nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot mula sa talata na ito. At gayon din, Panginoon, nawa po ay muli mong pakilusin ng iyong banal na espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang iyong dakilang kalooban. Marami pong salamat o aming Panginoong Diyos. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So ito po ang huling set ng talata na ating titingnan mula sa 1 Corinthians chapter 7. Na as we have been journeying dito sa chapter na ito, I have given the expectation na ang paksa mismo ng buong kabanata
ay walang iba kundi sa pinakamataas na relasyong pangtaong itinaguyod ng Diyos, at ito ay ang pag-aasawa. Kaya nga, nung nakaraang linggo, akin ding nilinaw sa bawat isa sa atin na bagamat lumipat somehow ng paksa si Apostol Pablo at dumako siya sa paksa, isang napakahalagang paksa, which is the subject of contentment. Ngunit hindi ibig sabihin nito na sa kabanatang ito ay lumilihis na ang ating Apostol Pablo doon sa main point niya, which is marriage. Ngunit makikita natin sa pamamagitan ng mga huling talata na ating tinitingnan ngayon na ang purpose o layunin talaga ni Apostol Pablo is upang gamitin yung element of contentment, the virtue of contentment, upang hinda ang mga mambabasa niya, particularly ang mga mananampalataya ng Korinto, sa kanyang magiging mga pinal na salita, sa kanyang panulat para sa kanila sa paksa na ito. Dahil as we journey through the text, it will really take the virtue of contentment upang magkaroon tayo ng wasto na pagsunod, at gayon din ay tayo makasunod sa mga wastong pamantayan na itinataguyod ng salita ng ating Panginoon ukol sa pag-aasawa. Ito rin ay napakahalaga upang makita natin na anuman ang tinatawag nating marital na kalagayan or marital status bilang isang Kristiyano, ito ay dapat pa rin nakaukol mismo sa pinakapangunahing layunin ng bawat tao, lalo na ng mga mananampalataya na nakatamo ng biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yon? Ito yung tinatawag nating pag-uukol ng ating kabuuan ng buhay. Hindi lang ilang bahagi ng ating buhay, ngunit ang kabuuan ng ating buhay. Meron man tayong katuwang sa buhay, o tayo man ay pinagkalooban ng Panginoon ng biyaya, ng singleness, na tayo ay maging isa sa ating buong buhay, maiukol natin ang ating mga sarili para sa paglilingkod sa Panginoon, para sa pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya at pagbibigay ng kaluguran sa Kanya. At bagamat maaring ang ilan sa atin, and I think karamihan sa mga Kristiyano, ay pinagkalooban ng Panginoon ng gift of marriage o magkaroon ng spousal partner for life, pero ang mag-asawa, as we shall see later on, ay dapat nagtutulungan upang sa halip na maging distractions sila sa isa't isa, na bigyang kaluguran at nauukol na paglilingkod para sa Panginoon. Ngunit sila bilang magkaparehang pinagsama ng Diyos ay magtulungan upang maluwalhati nila sa kanilang relasyong mag-asawa, sa kanilang pagpapalaki, sa kanilang anak o mga anak, na ang Diyos ay talagang maitaas, ang kaluguran ng Panginoon ay talagang masalamin sa kanilang pag-aasawa, at gayon din ay makapaglingkod sila at hindi sila maging hadlang sa kanilang paghahangad na maglingkod ang isa't isa sa ating Panginoon. That's why it's very important, at ito ay talagang isinama ni Apostol Pablo sa konklusyon niya dito sa mga talata na ito, that we as believers should only marry in the Lord. Makikita natin sa mga bandang kahulihan ng mga talata natin ngayon, ang verse 39 hanggang verse 40. Let me read at this verse 39. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Subalit, sa kabila nung sinabi na maaari na siyang mag-asawa sa sino mang maibigan niya, meron pa rin tayong tinatawag na qualifier or somehow a fence. Meron tayong tinatawag na boundary as to alin lamang ang pwede niyang piliing mapangasawa bilang isang babae na malaya na. Kasi alam natin na nagiging malaya lang sa tinatawag nating mabuting kadena. Gamitin nating mabuting kadena o mapagbiyayang kadena ng pag-aasawa. Magiging malaya lang ang isa sa kanila doon sa pag-aasawa na yon kapag ang isa ay pumanaw na. That is the only acceptable, I think, in God's mind of what we call separation between spouse. Dahil sinabi nga ng Panginoon na ang kanyang mga pinagsama ay huwag paghiwalay ng sinuman. Kapag ka ang isa sa mag-asawa ay pumanaw na, ang naghiwalay nito ay walang iba kundi siyang mismong nagsama sa kanila. At ito ay ang ating Panginoong Diyos. Ngunit napakahalaga na kung siya'y mag-aasawang muli bilang isang malaya na sa kanyang naunang asawa nang dahil sa ito'y pumanaw na, ang dapat pa rin niyang maging asawa
ay isang mananampalataya, as we shall see later on, bagamat hindi directly sinabi sa ating mga talata, but it is very much implied na hindi lang siya basta mananampalataya ng Panginoon, ngunit dapat siya ay isang malagong mananampalataya sa Panginoon, dahil sa ating titing ng mga talata, makikita natin yung tinatawag nating dapat na maging pagharap, whether single ka or whether ikaw ay may asawa, pagharap sa buhay sa kasalukuyan, upang kahit sa kabila ng mga hamon o to quote the Apostle Paul sa kanyang mga salitang ginamit, kahirapan na ating pwedeng danasin sa buhay na ito, whether you're single or married, ay kayo ay magkatulungan at kayo ay mabuhay, tayo ay mabuhay upang atin pa rin maluwalhati ang Panginoon regardless of our circumstances at present. Now, it also makes sense kung bakit si Pablo ay dumako muna sa aspeto o paksa ng contentment. Kasi it really takes the virtue of contentment para sa mag-asawa man o single na Kristiyano ay makapaglaan ng husto niyang buhay para sa Panginoon. Dahil oras na tayo ay mapanaigan ng tinatawag nating pagiging sobrang abala sa ating mga external na kalagayan, na para bang ang ating mga buhay ay iniukol na lamang natin upang makamtan natin ang kalagayang ating ninanais, which is wala namang masama na maghangad ng mas magandang kalagayan na external sa buhay na ito, ngunit alam natin na ang soberanong Diyos sa ating tinalakay nung nakaraang paksa ang siyang nagkakaloob ng ating mga kalagayan, at despite the circumstances o mga kondisyon externally na kung saan ay ilagay sa atin o paglagyan tayo ng Panginoon, nananatili ang pakikisama ng ating Diyos sa atin sa anumang kalagayan na kanyang soberano at mabuti na kanyang itinakda at ipinangyayari na ating pagdaanan sa kasalukuyan. Kaya nga, nung nakaraan nating mensahe, ito yung mensaheng ating natagpuan mula sa ating mga talata na kinakatagpot, kinakasama ng ating Diyos sa mga Kristiyano sa anumang kalagayang kaloob sa kanila. Na dalawang prinsipyo ang ating tiningnan noon. Ang una ay ang pagiging kontento sa anumang kalagayang kaloob ng Diyos, at ikalawa ang pagiging kontento sa anumang kalagayan kasama ang Diyos. And this is still connected to the subject of marriage, courtship, o kaya naman singleness. Now, sa ating pagtingin sa mga talata ngayong umaga, tayo ay makakakita ng somehow na pag-iendorso o pagpapaliwanag ni Apostol Pablo ng mga advantages of remaining single. Pero, hindi ito nangangahulugan na kinukontra ni Apostol Pablo yung sinabi niya sa mga unang talata ng 1 Corinthians 7 na kanyang kinilala na ang iba't ibang tao, lalo na mga Kristiyano, ay may kanya-kanyang kaloob. At ang tinutukoy niyang kaloob doon ay ang iba ay may kaloob ng pag-iisa habang buhay or gift of singleness na kagaya niya, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit sa kabilang banda ay ang Diyos ay may mga kaloob din o may kaloob ng pagkakaroon ng asawa sa mayoridad ng mga tao, maging sa mga Kristiyano. And as we shall see later on, tayo ay dapat nag-ooperate based upon what God has granted us as a gift. Tayo ay mas at risk na tayo ay mahulog sa kasalanan, maging sa mga sexual na immoralidad, kung tayo ay magpupumilit ng isang bagay na hindi naman kaloob sa atin ng Panginoon. Sa isang may gift of spousal relationship, it is better, or should I say it is best, and I think this is biblical, to really prepare for marriage rather than ipilit sa ating mga sarili ang singleness na hindi naman kaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, kapag nagbigay siya ng kaloob, tinutustusan din niya ang kaloob na iyon para sa atin. Binibigyan tayo ng karunungan, ng kapasidad, ng maturidad upang makapaghanda sa anumang kaloob na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. And the same is true with the gift of singleness. Kumbaga, kung ang isang tao na mayroon namang kaloob ng singleness, wala naman siya talagang napupusuan kahit sino in the opposite gender, tapos ay mapipeer pressure lang siya o somehow magkakaroon siya ng societal pressure na dahil
Tila ba ang takbo ng mundong ito o ang impluwensya ng mga nakapaligid sa kanya ay lagi siyang hinihimok na mag-asawa na ngunit maliwanag na ibinibigay sa kanya o nilalantad sa kanya ng Diyos na siya ay may kaloob ng pag-iisa habang buhay. Hindi dapat siya panaigan ng mga pagkabalisa o di kaya naman ng peer pressure dahil marami ding advantages as we shall see later on ang pag-iisa sa buhay dahil as the Apostle Paul said, and this is realistic and also biblical, na talagang hindi mahahati ang kanyang malasakit o di kaya naman hindi mahahati ang kanyang atensyon at pag-uukol ng kanyang buhay sa Panginoon sapagkat wala siyang katuwang na dapat niyang isipin kasi siyempre alam natin kapag ang isang tao ay nasa estado ng pag-aasawa, we have to consider yung mga pangangailangan ng isa't isa. Kung ikaw ay lalaki, you have to always think at kailangan mo laging i-consider na dapat ay mapakain mo, maalagaan mo ang iyong asawang babae, ganun din ang asawang babae na mapangalagaan niya ang ibinigay sa kanya ng Diyos bilang kanyang provider and protector at silang dalawa ay dapat magtulungan upang mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak o anak depende sa pagbibigay sa kanila ng Panginoon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na bagamat si Pablo tila magiging leaning siya sa pagbibigay ng mga advantages ng pagiging single ay in any way, shape, or form kanya sinasabi na kapag ka ikaw ay single, parang spiritually mas mataas ka kaysa sa mga married. Hindi ganon ang tinuturo ni Apostol Pablo. Pero kaya nanggagaling sa ganitong pananaw si Apostol Pablo ay dahil siya ay nagbibigay ng kanyang insight. Dahil siya rin mismo ay nakakaranas ng lubos-lubos na kagalakan, undivided attention sa paglalaan ng kanyang buhay at pag-uukol ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa mga tao ng Diyos as a single man. But not in any way, shape, or form is the Apostle Paul saying that it is wrong, it is evil, it is bad to marry somebody. So sana ay sa aking magiging pagpapahayag ng salita ng Diyos ay makuha natin at sana mai-communicate ko ng klaro ang mga talatang ito dahil I have to admit this is among the most interesting na mga talata dito sa kasulatan na maaaring maging prone to misinterpretation kapag hindi natin iningatan ang ating pagninilay, ang ating pagbabasa, ang ating pag-aaral sa mga talatang ito dahil maraming gagamitin si Pablo dito na tinatawag natin mga illustrative language and minsan it's so easy to misunderstand at tratuhin ang mga figurative language or illustrative language as literal language. Kaya kailangan natin itong tingnan ng maayos. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ating matatagpuan ngayon, ito talaga yung pinakatema o pinakapaksa na nais sabihin ni Pablo sa sa bandang huli ng mga talata sa 1 Corinthians 7. Na tayo man ay nasa estado ng pag-aasawa o tayo man ay nasa estado ng pagiging mag-isa sa kasalukuyan o di kaya naman sa mga darating pang panahon, tayo dapat ay nag-uukol ng kabuuan ng ating buhay upang mapaglingkuran siya na bumili sa atin, siya na nagsasabing tayo ay bayad na, at upang maiukol natin ang ating mga sarili hindi bilang alipin ng sinumang tao o sinumang kalagayan, whether you're married or not, ngunit maiukol natin ang ating mga sarili sa Kanya na kung saan ay tunay na nararapat na ating paglingkuran. Siya ang ating tunay na Panginoon. Not just an earthly master, but a heavenly one. Not just a temporal master, but an eternal one. Ang Panginoon ang mapagbiyayang binili tayo sa presyong magpawalang hanggan sa kabila nung tinalakay natin noong nakaraan ng ating tunay na value or intrinsic value is that we are all worthless in the sight of God because of our sin against Him. So sana mga bagay na ito ay mag-resonate sa ating lahat, lalo na sa mga mag-asawa na ngayon, at isa pa para sa mga nasa panahon pa ng singleness ngayon na kung saan ay maaaring naghahanda na o di kaya naman ay naghahangad na magkaroon ng kanyang sariling asawa at ng kanyang sariling pamilya para sa kaluwalhatian ng Diyos
balang araw. Kaya nga po mula sa ating teksto ngayong umaga, ito po ang ating mensahe. Anuman ng marital na kalagayan ng Kristiyano, pangunahing pinag-uukulan ng kanyang buhay si Hesukristo. Anuman ng marital na kalagayan ng Kristiyano, pangunahing pinag-uukulan ng kanyang buhay si Hesukristo. So nais ko pong lakbayin na natin ang teksto na ito. Hindi ko na po siya inisip na hatiin pa into points. Sa halip ito'y ating lalakbayin upang makuha natin ng maayos ang nais ipaunawa ni Apostol Pablo, hindi lamang sa mga taga-Korinto during their time, ngunit maging sa atin na mga Kristiyano sa kasalukuyan at sa mga magiging mananampalataya pa sa mga darating na panahon hanggang dumating ang tinatawag nating wakas ng panahon. Ngayon si Apostol Pablo dito, dahil nga hindi niya talaga intensyon na ipukpok sa mga Kristiyano, lalo na sa mga mananampalataya ng taga-Korinto, na kayo ay wag nang mag-asawa dahil that's unrealistic and unbiblical dahil iba-iba nga ang kaloob natin. Ngunit si Apostol Pablo ay manggagaling sa kanyang sariling karanasan, na hindi naman masama na magpahayag ng kanyang sariling karanasan kung ito naman ay may pagbabalanse na ukol pa rin o nakatindig sa pamantayan ng salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 25, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. For those who are single, at ang tinutukoy niya ditong single is in the category ng hindi pa nag-aasawa or may gift ng pag-iisa or mga dating may asawa, subalit nabiyudo or nabiyuda na. Tapos sinabi niya after the first sentence in verse 25, ngunit magbibigay ako ng aking opinion. Ngayon, ang salitang opinion dito in the Greek language is the word nome. At ang ibig sabihin po ng word na nome, it is judgment, sabi ng ibang translation, pero I think it's best translated as insight. Kung pamilyar kayo sa salitang nosko or ginosko, ang ibig sabihin ng salitang nosko or ginosko ay knowledge. So ang sinasabi dito, doon galing yung salitang nome, ang sinasabi dito ni Pablo, nais kong magbigay sa inyo ng aking nalalaman. Ginamit ng MBB yung salitang opinion, pero bagamat yung salitang opinion ay maaaring magbigay sa ating kaisipan na basta-basta na lamang i-dismiss ang mga sasabihin ni Pablo, nilinaw ni Pablo na bagamat magbibigay siya ng kanyang nalalaman dahil ito'y may kinalaman din sa kanyang kasalukuyang nakaranasan nung siya'y naglilingkod, ngunit siya ay nagsasalita pa rin bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Dito natin makikita na he is not just airing out his opinion, he is not just sharing what he knows, based upon also on his own experience, pero he is still speaking as one given the authority by God to speak on his behalf. Dahil si Apostol Pablo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na maghawak ng, I would argue, pinakamataas na opisina sa iglesia na bagamat wala na ngayon, during his time was in existence. At yun ay ang opisina ng pagka-apostol. Dahil dito sa mga salita niyang ito ay muli din niyang ginamit sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto in 2 Corinthians 4:1 na sinabi niya, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Na ang tinutukoy niya sa paglilingkod na ito sa ministeryo na ibinigay sa kanya at sa iba pang apostol dahil sa habag ng Diyos ay ang pagiging ministro o ang pagiging mensahero ng bagong tipan. The minister or a servant of the new covenant. At sila ang opisina o natatanging opisina noong panahon ng bagong tipan na kung saan sila nakakatanggap ng mga direktang revelasyon mula sa ating Panginoon which is no longer existing today. At kung ating titingnang mabuti, si Apostol Pablo inaamin niya na hindi siya necessarily magko-quote from the Lord Jesus Christ, but dahil ang kanyang karunungan ay nagmumula pa rin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritong pinagkaloob sa Kanya at maging sa ating mga mananampalataya sa iba't ibang panahon at iba't ibang dako ng daigdig, then sana ay mawala sa ating yung tukso to easily dismiss what the Apostle Paul has to say, dahil ito'y napakaganda pa rin mga panuntunan na magandang maging gabay natin sa ating pamumuhay, whether you are single right now or whether you are married right now, para din matukoy natin kung anong klaseng mga paghahanda
ang dapat na isaalang-alang ng isang single ngayon, ngunit may kaloob pala ng pag-aasawa, at upang ang mga may asawa na ngayon ay magkaroon din ng kaukulang kaalaman, kaukulang pagsasaalang-alang, kaukulang pananalangin, kaukulang paghahanda sa kung ano yung mga bagay na dapat nilang isaalang-alang bilang mag-asawa habang sila nagpapatuloy na lumakad dito sa daigdig na ito bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bandang kahulihan, sinabi ni Apostol Pablo, para makita rin natin na hindi dapat natin basta-basta lang i-dismiss ang mga sasabihin ni Pablo. Sabi niya sa verse 40, subalit sa aking palagay, higit siya magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang byuda. Final sentence yan ang palagay ko. At sa palagay ko naman yan, nung sabi niya, nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. He is speaking as someone with the Holy Spirit of God. Alam natin, ang author ng scriptures sa tatlong persona ng ating nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit sa providensya ng Diyos at sa kanyang layunin ay, di ba, 4 niya ang sulat sa mga taga-Korinto. Ngunit ito'y bahagi sa mga sulat sa mga Korinto na kung saan ay iniukol ng Panginoon na mailagay sa ating kasulatan. So there. Now, with all that said, ating tingnan, ano ba yung gustong sabihin ni Apostol Pablo? Ang nais sabihin ni Apostol Pablo, nagmumula siya sa pananaw na kung saan ay kinikilala niya na maraming hamon sa kasalukuyang panahon, may matinding kahirapan tayo sa kasalukuyan. Ngayon, particularly, dahil ang kausap niya yung mga taga-Korinto, during the time that it was being written, ang mga hinaharap na kahirapan ng mga taga-Korinto ay mga may kinalaman sa material, may kinalaman sa kalusugan, kagaya rin sa ating mga pinagdaraanan sa kasalukuyan. At least during their time, there are historians who claimed na during the time of this writing ay may pinagdaraan ng panahon ng kagutuman or famine ang mga taga-Korinto. At hindi lang yon, that is somehow very specific, pero the Apostle Paul, I would argue, is also speaking generally. May mga kahirapan din sa kasalukuyan na kinikilala siya na may kinalaman din naman sa ating spiritual na buhay. At dahil sa mga bagay na yan, ito ang muling sinabi ni Pablo na ating narinig paulit-ulit nung nakaraan natin mga talata. Inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. To be content. Oo, maraming hamon, maraming kahirapan sa kasalukuyan in this side of eternity. Kasi tayo ay nasa panahon na kung saan we're still waiting for the consummation. The whole creation together with us, sabi niya sa Romans 8, is what? Groaning. Dumadaing. Dahil naghihintay tayo sa kahustuhan. At habang hinihintay natin ang panahon na yon, maraming kahirapan, maraming kadaingan, hindi lamang ang mga nilalang ng Diyos dito sa sanlibutan, ngunit maging ang kabuuan ng sanlibutan. The whole creation is groaning. Lagi nating tatandaan, hindi lang mga hinirang ng Diyos na kinreate sa kanyang imahe at wangis ang itinubos ng Diyos. As we shall see, kung titingnan natin yung mga talata sa Colossians, the entire creation was redeemed by Christ in His cross and in His resurrection. That's why we are expecting the consummation of new heavens and new earth balang araw, na kung saan hindi lang tayo mga mananampalataya magkakaroon ng glorified body, but there will be a glorified creation. The union of heaven and earth. So mahalaga yung contentment pa rin. Sabi niya, manatili ang isang tao sa kanyang kalagayan dahil sa matinding hirap. Parang ang weird nito minsan na i-reconcile sa ating isipan. Usually kasi ang payo, once na kinilala natin at in-acknowledge natin na may matinding kahirapan, somehow para sa ibang tao, it's offensive to say na manatili ka dyan. Tama ba? It is much more tickling in the ears to hear or to listen na pag kinilala natin ang kahirapang dinadanas natin sa kasalukuyan, ay ang ating marinig ay aim for progress. Aim to change your circumstance. Pero dito sinasabi ni Pablo, dahil sa matinding kahirapan, because of, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. At dito particularly, magiging spesipiko siya, ang tinutukoy niyang kalagayan is marital. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, kung ikaw ay may asawa na, ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kang makipaghiwalay. Again, nabanggit ko kanina, famine is among the
greatest problems that they have to face at the time of writing. At nakikita natin maging sa ating kasalukuyang panahon, kapag may kinalaman sa mga bagay na may direktang kinalaman sa kabuhayan, sa pananalapi, sa mga material na pangangailangan, alam nyo, kalimitan, ito'y nagiging dahilan ng tinatawag nating hindi angkop na hiwalayan. Kaya sabi, hindi, manatili ka. Mahirap ang buhay ngayon. Kinikilala kong maraming hamon. Kung ikaw may asawa mo, naghihiwan. Kung ikaw naman ay wala pang asawa, huwag mo nang hangaring magkaasawa. Pero let's balance this out. Dahil may kini-acknowledge si Apostle Paul. Dahil may kahirapan. In application, pwede natin itong sabihin na huwag ka munang mag-asawa. And it's timely application. Or di kaya naman ay huwag mo nang hangaring mag-asawa, coming from the context of Paul, experiencing the benefits of being single. Pero again, walang pagpupukpok ang ginagawa ni Apostol Pablo. Pero kaya dahil binabalanse niya, sinasabi niya, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. There's no evil in it. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit, ito yung kailangan i-consider. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At yan ang nais kong maiwasan ninyo. Ngayon, hindi sinasabi ni Pablo na pag nag-asawa ka, maghihirap ka. Ano bang sabihin niya? Ayoko na mag-asawa kasi ang dami kong ipon sa bangko. Sabi ni Pablo, pag nag-asawa daw ako'y magiging dukha. Hindi ganun ang nais sabihin ni Apostol Pablo. Ang sinasabi dito ni Pablo sa paggamit ng salitang kahirapan ay may mas higit na hamon kapag ikaw ay nag-asawa. Bakit? May famine ng panahon nila. Pag nag-asawa ka, you don't just have to consider what you will eat. You have to consider what your wife will eat. You have to consider what your kids will eat. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na hindi biyaya na magkaanak. Hindi ibig sabihin nito na hindi biyaya magkaasawa, na ang pag-aasawa ay parang pag-accumulate lang ng problema. Hindi ganon. Nananatiling biyaya ng Diyos ang pag-aasawa. Otherwise, si Jesucristo mismo hindi siya magbibigay ng mga panuntunan at hindi siya magbibigay ng mga gabay at hindi niya sasabihin na hindi dapat kayo maghiwalay dahil kayo pinagsama ng Diyos kung isang problema ang pag-aasawa. But this is Paul being realistic. It is realistic na mas maraming kailangang pagdaan ng hamon ang nag-aasawa kumpara sa walang asawa. Pag wala kang asawa, ikaw ay iisipin ko yung kakainin ko. And once it's provided, it's done. Pag ikaw may asawa, ano kaya mailuto sa asawa ko pag dagating niya galing sa trabaho? Naku, wala nang laman ng ref. Pero those are the kinds of challenges that a couple would have to face. Kaya nangangailangan, na-share ko to sa ilan sa inyo kagabi, nangangailangan ng MC. Ano yon? Maturity and capacity. You are mature spiritually and you have the capacity to provide. Yun ay ilan sa mga parameters sa kung saan makikita natin na ito ay ideal mapangasawa. Dahil eventually sasabihin dito ni Pablo, kaya niya sinasabi ang mga bagay na ito upang maingatan o maiiwas kayo sa mga kahirapan sa buhay na ito. Ang mismo niyang sinabi sa mga alalahanin. Kasi ang tunay na nagmamahalang mag-asawa ay talagang inaalala nila ang kapakanan ng isa't isa. Iba ayaw nila ang kanilang asawa ay hindi maingatan, ayaw nila ang kanilang asawa ay hindi mapakain ng tama, ayaw nila ang kanilang asawa ay may magka-problema sa kalusugan, and those things are really a good thing. Yun na ini-encourage natin sa mga may asawa na at sa mga nagbabalak mag-asawa, make sure that you really take care of your spouse. Yun ay kasama sa mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa ating Haring Pastor, who is the model of marriage. But it comes with a lot of challenges. Lagi nating tatandaan, the more something is a privilege, the more challenge that one or two, dahil ito yung pag-asawa, has to face. Pero lagi niyong tatandaan, hindi pa rin ito dahilan para hindi makontento,
o hindi magtiwala sa Panginoon dahil ang Panginoon sa kanyang mga kaloob ay nagtutustos ng biyaya kasabay ng kanyang pagkakaloob. Nais lamang ni Pablo na maiiwas ang mga mananampalataya sa mga kahirapan o mga hamon na maaaring hindi pa nila kayang pagdaanan dahil maaaring naiisip nila, gusto ko na mag-asawa pero teka lang, wag mo nang hangarin, o may application din ito na wag mo nang hangarin. Be prepared. Maturity and capacity. Upang maiiwas tayo sa mga untimely na mga kahirapan or unnecessary na mga kahirapan na pwede namang maiwasan kung tayo magkakaroon ng appropriate na kahandaan. Kaya nga nilinaw ni Pablo, mga kapatid, itong ibig kong sabihin. Ito rin ang isa pang gustong sabihin ni Pablo. Whether you're single or not, preparing for marriage, or meron ka talagang gift of singleness, ang sinasabi ni Pablo, kayo, regardless of your marital status, or tayo, regardless of our present marital status, ay dapat nakaukol sa mga bagay na walang hanggan. That's the primary focus. Yes, merong panahon at merong rightful place for us to set our focus on temporal things. Kasi body and soul lang tao. Body and soul lang nagiging mag-asawa. Kakain yan, may mga pangangailangan, kailangan ng damit, kailangan ng tirahan at marami pang iba. Noong panahon nila, walang internet, walang kuryente, pero ngayon, kasama na sa mga bill ang wifi. May kuryente na rin binabayaran. At marami pang iba. Noong panahon nila, ang tubig somehow ay libre, ngayon binabayaran na rin. Pero ang mga bagay na ito, ang naisabihin ni Pablo, set our sights. Regardless of our marital status, set our sights in the eternal. Dahil ang sinabi niya, mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin, malapit na ang wakas ng panahon. This is not to say na nung panahon nila ay saglit na lang. Ang naisabihin ni Pablo, habang lumilipas sa mga araw, tayo ay papalapit sa itinakdang araw ng pagwawakas ng panahon. At dahil nga wala tayong kasigurudahan kung kailan babalik muli ang ating Panginoong Hesukristo, dapat sa araw-araw natin, habang tayo, at is alam natin na papalapit tayo ng papalapit, every second that pass, papalapit tayo ng papalapit sa muling pagparito o sa consummation, tayo ay umuukol o nag-uukol ng ating buhay sa pangaraw-araw na may primarily tayong pinaglalaanan ng ating buhay. At ito ay ang mga bagay na pangwalang hanggan. Ang mga bagay ng ating Panginoon. Kaya nga dito parang ang weird ng sinasabi ni Pablo. Kaya kailangan natin itong i-interpret ng maayos. Sabi niya, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Let's stop muna. Hindi ibig sabihin nito na sinasabi ni Pablo, kung ikaw ay mag-asawa, dahil malapit na ang wakas ng panahon, ay ikaw ay mambabae. Mabuhay ka na parang walang asawa. O di kaya naman ipabayaan mo ang iyong asawa dahil malapit na ang wakas ng panahon. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Pero ang naisabihin ni Pablo, kung ikaw ay may asawa na, ay kayo mag-asawa ay mag-ukol ng inyong sarili bilang mag-asawa sa mga bagay na walang hanggan. Huwag kayong pakatutok sa mga bagay na pansamantala. Huwag niyong masyado o huwag nating panghawakang masyado ang mga bagay na lilipas. Yun yung sinasabi ni Pablo. This is not a neglect, but rather a prioritization. Don't neglect your wife. Don't neglect your husband. Huwag kang mabuhay na parang single dahil hindi ka single. O ikaw ay may asawa na. Pero sa halip kayong mag-asawa, huwag kayong pakatutok dito. Huwag niyong masyadong isipin kung saan kayo magbabakasyon sa sunod na buwan masyado. O di kaya naman huwag niyong pakaisipin kung saan kayo mag-date sa Biyernes. Walang masama sa mga bagay na yon, pero ibig sabihin, huwag masyadong yun ang pakatutukan nyo. Yung mga bagay na yun ay lilipas. Pero ang buhay nyo bilang mag-asawa at bilang ang pangunahing layunin ng Diyos sa pag-aasawa ay upang salaminin ng Ebanghelyo, masiukol nyo ang inyong sarili sa mga bagay na hindi lilipas. Kaya't mula ngayon ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis sa parang di nananangis. This is mourning in the present. Tayo ay nananangis kailan? Kapag mayroon tayong di kanais-nais na karanasan sa kasalukuyan. Kasi sabi nun, may lugar upang manangis, may Ecclesiastes 3,
There's a time and season for everything. Hindi yun dinideny ni Pablo. Sinasabi niya, kung ano man na nagdudulot ng iyong pananangis sa kasalukuyan, huwag masyadong pakatutukan yon. And this is not being insensitive to those who are currently in the state of suffering or sorrow. This is the Apostle Paul saying na, parang 2 Corinthians 4, focus on the things that are not seen. Because the things that are seen are what? Passing away. But the things that are not seen is eternal. Ganon din sa mga nagagalak. Ikaw ba ay nag-i-enjoy na sa panahon ng convenience sa buhay na ito? Huwag ka masyadong tumangan dyan. Kayo ba ay mahilig sa mga ari-arian, na mga bumibili na parang walang ari-arian, at ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanglibutan na parang hindi nangangailangang gamitin ng mga ito? Mabuhay kayo na parang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito. Ano yung argument niya kung bakit hindi tayo dapat pakatutok sa mga bagay ng mundong ito? Whether tayo single or married, ang kanyang argumento ito, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay ano? Hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Ngayon, isipin natin mabuti kung ano yung mga bagay na ating masyadong pinaglalaanan ng ating pagkatao. Ito ba yung mga bagay ng Diyos sa pangwalang hanggan? O ito ba yung mga bagay ng daigdig na ito? If you're married, are you much more concerned about your material possessions? What your kids or children career will be in the future? At hindi ko sinasabing masama ang mga bagay na yun, pero yun ba ang pinakatinututukan nyo ngayon? Kung ikaw ay single, ano ba ang pinakatinututukan mo ngayon? Kung ikaw ay single na nagnanais mag-asawa balang araw, kung tayo ay kabilang sa kategoryang iyon, ikaw ba ay balisang-balisa na makapag-asawa na kaagad? Yung ba ang masyadong pinag-uukulan natin ang ating pansin? O di kaya naman kung tayo single, ang ating mga pinag-uukulan ng pansin kung gaano kayaman nais nating maging. May angkop na mga panahon at pagdalaan sa mga bagay na yan. But if it becomes an idol, ito ang mga talata para sa atin ngayon. At isa ba lagi nating tatandaan, isang napakalaking pag-aaksaya ng buhay kapag ka ang tinutukan lamang natin at ang pinakatinututukan natin sa araw-araw, whether single or married, ay ang mga bagay ng daigdig na ito na alam naman natin ay hindi magtatagal. Muling sinabi ni Pablo, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. At kaya niya muli na ibinibigay yung insight niya about singleness dahil being realistic, ang sabi niya, ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Sa verse 34, gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Now let me talk to the single people like me first. Sa inyong pagiging single o sa ating pagiging single ngayon, we all have a very huge advantage of being single at present. Estudyante ka man, tapos ka man na sa pag-aaral at nagtatrabaho ka na. Bakit kasi? Wala kapang masyadong dapat isipin. At you have all the time in the world, all of your life, to give your undivided attention to Jesus Christ.
Itanong natin sa ating mga sarili as a single individual at present. Whether may gift of singleness ka or currently single ka, naghihintay ng kalooban ng Diyos na katuwang mo. Ang ating bang Panginoon ang ating ninanais-nais na makamit? Ang paglilingkod ba sa Panginoon ang pinakaninanais nating hangarin sa ating buhay? Dahil ito'y makakaapekto, lalo na sa may mga hangarin mag-asawa, kung kay single pa ngayon, makakaapekto ito sa iyong pagpili. Maaari tayong mahulog sa pagpili ng padalos-dalos ng ating mapapangasawa dahil tayo man sa ating pagiging single sa kasalukuyan ay mali ang ating pinaglalaanan ng ating buhay at atensyon. Because what we spend our attention, our time, our life with reveals who's truly important. It really does. Inilalantad nito. At dito talagang mainam at lagi sinasabi ni Pablo, gusto kong linawin, ang buhay nyo bilang mag-asawa o bilang single o single pa lamang sa ngayon ay ang Panginoon. Kaya nga tingnan yung verse 35, and again, I'll jump dun sa mga na-skip kong verses. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko yung maakay kayo sa maayos na pamumuhay dahil ito ang kailangan nating lahat, regardless of our marital status. Nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Siguro naman hindi na natin kailangan tumingin sa diksyonaryo para malaman ang definisyon ng lubusan. Pag sinabing lubusan, husto, kalahatan ng ating buhay. May katuwang ka man sa buhay o wala, ang kabuuan ng buhay natin ay upang lubusan tayong makapaglingkod sa Panginoon. That's why even marriage should reflect the gospel, and that is how married couples should pursue in order to serve God and to glorify Him even in a married state. Kaya balikan natin yung mga sinasabi ni Pablo na aking na-skip. That's the advantage of being single. There's no reason for loneliness. There's no reason to be pressured even by our peers externally or even by our own hearts internally. There is no need to take shortcuts. There is no need to rush. But we have every opportunity to be joyful, to be rejoicing. Why? I have all the time in the world to spend with Jesus Christ. I have all my life at this time to spend for Jesus Christ. I only have to think about kung ikaw ay may trabaho na o tapos na mag-aral. Right now, all I have to think about is how to feed myself, and then the rest I can spend for Jesus Christ. At kung nais mo mag-asawa balang araw, sabi ni Paul, walang masama. But let spending most of your life as a single person for Jesus Christ be the best preparation. Upang oras na ikaw ay makapag-asawa, ang iyong piliing mapangasawa ay isang tao na iniuukol ang kanyang single na buhay para sa Panginoon ng may kagalakan. At the same time, upang kayo kapag naging mag-asawa ay hindi maging distractions sa isa't isa at sa halip magkatulungan kayo upang lalo pang lumago at magpatuloy ng gusto na mailaan nyo ang inyong buhay ngayon nang may katuwang na para sa paglilingkod ng lubusan sa ating Panginoon. Tapos nais ko naman kausapin dahil ito ang sinasabi ni Pablo naman, ina-address din niya ang mga may asawa o nais mag-asawa balang araw. Verse 32 verse 33, ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyan kaluguran ng kanyang asawa, just like what I've said a while ago.
May kakainin kaya ang aking asawa, ang aking mga anak? Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Hati ang kanyang atensyon. At ganoon din sa mga babae, gayon din naman ang pinagkakabala ng isang babaeng walang asawa, ng isang dalagay, ang mga bagay ukol sa Panginoon. Pero sinabi rin dito ni Pablo on the same breath, subalit ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Hindi masamang bigyan ng kaluguran ang asawa. Hindi yun ang gustong sabihin ni Pablo na masama yun. O bagamat kasama sa gustong sabihin ni Pablo na yun isa sa mga hamon, pero isa sa mga bagay na dapat natin itanong sa ating mga sarili sa reflection, for those who will be married someday and for those who are currently married, in what way should you please your spouse? Is it by spoiling them with material goods? At dito papasok na talagang mahalaga ang mature at isang tunay na mananampalataya sa Panginoon bilang mga pangasawa. At kaya mahalaga rin na kinilala din ni Apostol Pablo na meron nagiging mag-asawa na sila ay hindi pa parehas talagang believers nung sila ay mag-asawa, pero ang isa ay naligtas, ang isa ay hindi pa, na talagang ipanalangin katulong ng iglesia na nawa ang kanilang asawa din ay maligtas at tumago sa Panginoon. Dahil pag parehas mature sa Panginoon ang nagiging mag-asawa, ang kanilang kaluguran ay kung paano nila parehas maaakay ang isa't isa tungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang kanilang kalagayang material, ano man ang mga kailangan nilang pagdaanan ng mga pangkasalukuyan o mga pansamantala na mga hamon, sila man ay nasa panahon ng kasaganaan o panahon ng kahirapan, sila ay may kaluguran at paglulugod sa isa't isa dahil parehas silang kaluguran ay ang Panginoong Hesukristo. Sa harinawa ganun ang pinag-uukulan ng pagiging o pagpupursue ng kaluguran ng isa't isa. Kasama na rin siyempre yung mga material. Hindi natin naalisin yun kasi hindi naman pwedeng kayo inalulugod parehas kay Jesucristo, ginugutom nyo naman ang isa't isa. Ay, hindi lang ako magtatrabaho, mahal, kasi lugurin na lang natin ang isa't isa sa Panginoon. Kahit magutom ka na, hindi naman din yun ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Just as Christ is a provider, so does the husband, with Christ I mean as the model. Kaya alam nyo, kapag ang bawat isa ay hinihimok, lalo na yung mga single individuals, kasi again si Apostle Paul talaga mas tutok sa mga single dito. Kapag ang bawat isa sa atin ay ginagabayan, lalo na sa mga nais mag-asawa balang araw, tapos nakita upon objective assessment na hindi pa kayo mature o hindi pa mature ang isa, hindi ibig sabihin na kayo inihigpitan. Hindi ibig sabihin na against kami o ang iba nating kapatid na nais lamang kayong matulungan at magabayan na kayo ay lumigaya sa buhay. Tingnan yung sinabi ni Pablo, kasi yun is somehow an anticipated thing in the mind of Paul. Magaling si Paul sa mga anticipatory mga bagay. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais natin ay, yes, we are for sa kaligayahan ng bawat isa nating kapatid sa pananampalataya. Pero ang kaligayahan ngayon ay dapat may parameter. Ito yung kaligayahang nakatali sa kabanalan. Kaligayahang mayroon kasiguraduhan ang mga nakapaligid sa inyo ng mga concern na mananampalataya na bagamat hindi magiging perpekto ang inyong relasyon dahil kayo parehas minananatiling kasalanan, pero dahil mature kayong magsasama at magpapakasal, kayo ay may pagprogreso talagang inaasahan bilang magiging mag-asawa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Paul, hindi ako naghihigpit. Gusto ko kayong matulungan. Nais ko kayong maakay sa maayos na pamumuhay at nang lubusang kayong makapaglingkod sa Panginoon.
If your marriage or if your prospect for marriage hinders you to serve the Lord, please reconsider. If your potential for marriage, yung mga naiisip nyong nais yung mapangasawa, is distracting you to live a life of holiness, please reconsider. Totoo ang sin of unequal yoking, we shall address that later on, but the sin of untimely yoking is also a reality that we have to prevent. At ito yung mahalaga din, yung maturidad ay napakahalaga para hindi natin ma-misinterpret yung verse 36. Kasi ang iba, sa kasamaang palad din iniisip nila na kapag ka ang isang Kristiyano ay nagkaroon na ng masiding pagnanasa for physical intimacy, yun ay go signal na para buyuin na mag-asawa ka na. Pero bago sabihin ni Pablo yung verse 36, hinihimok muna ni Pablo ang maturity para sa mga nais magkaroon ng asawa. Dahil sinabi niya sa verse 36 eventually, again, hindi niya sinabi mismo yung mga words na maturity, pero siguro naman nakikita natin, it is very much implied by the Apostle Paul. In verse 36, sinabi niyo, kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon na siya ng masiding pagnanasa sa kanyang katipan, ang tinutukoy dito ay kanyang kasintahan. At dahil dito kailangan pakasal sila, pakasal na sila. Ito hindi kasalanan, pero ano yung context? Hindi dito sinasabi na pag nakaramdam ka na ng physical intimacy, pakasal ka na. Hindi ganon. Ang sinasabi niya rito ay kung ikaw ay nasa panahon na kaya mo mag-provide, may maturidad ka na pagka kayo ay naging mag-asawa, kayo ay naiingatan sa mga alalahanin sa buhay na ito. Di ba sinabi yun ni Pablo? Di ba isipin nyo kung kahit gwapong-gwapo kayo, cute na cute, talinong-talino sa inyong crush o inyong kasintahan, tapos alam nyo naman na hindi pa to may capacity mag-provide, ay pag kayo'y kinasal, lalo kayong mababagabag. Tama ba? Pero ang sinasabi dito ni Pablo muli, ang nais ko ay kayo maingatan saan? Maiiwas saan sa mga alalahanin ng buhay na ito. Yun yung context. So it takes maturity for that to happen para sa mga nagpo-pursue for marriage someday. Kaya ang konteksto nito, kung halimbawa ay meron ng sapat na maturidad, hindi perfect, hindi realistic at biblical view, but may sapat ng maturidad, may capacity na to provide, mayroong spiritual maturity which also involve emotional maturity, kasi once someone is spiritually mature, emotional maturity also takes place. Kaya kung meron ka ng talagang masiding pagnanasa for physical intimacy, binanggit yan sa 1 Corinthians 7 sa mga unang talata, na hindi naman yun bawal basta sa tama at angkop na kondisyon o kalagayan. Ano sabi dito? Pakasal ka na. Kaya ang mga Kristiyano may pattern, di ba? Natural and as much as possible long friendship. Tapos courtship. Pagka sinagot na, anong sunod? Short engagement. Kung pwede nga lang kung kaya, bukas pakasal ka na kung sinagot ka ngayon. Basta mature na kayo parehas. Upang maiiwas din naman sa sexual na immoralidad. Pero again, the parameter, there should be maturity and capacity. Ngunit, verse 37, kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipikil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Ngayon, ingatan natin. Hindi ibig sabihin nito na pwede mo na lang i-break basta na lang ang iyong kasintahan. Ang Panginoon ay hindi nagsasabi na saktan mo ang kalooban ng iyong katipan at iyong kasintahan. Dahil lang eventually nagbagong isip mo, hindi yun ang ibig niya sabihin. Ang sinasabi dito ni Pablo, and I believe I'm persuaded this is the proper interpretation. Pwede nga magkasintahan ay magpasang wag nang magpakasal, pero manatiling magkasintahan. May isa lang silang hindi pwedeng gawin. Sexual relations. Pero ultimately ang sinasabi dito, sabi nga ni Pablo, kung siya naman ay nagpasyang magpakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya may lubusan, ibig sabihin may binibigay ang Diyos granting na talagang matinding self-control,
mabuti ang ganitong kapasyahan. Dahil kaya nga, verse 38, mabuti ang magpasyang pakasalan ng kanyang kasintahan, so walang masama, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Again, this is coming from the perspective na mas less ang hamon na kailangang pagdaanan ng mga walang asawa kaysa sa meron. At gusto kong balansehin, hindi ibig sabihin nito na mas highly exalted or mas spiritual ang walang asawa sa meron. Alam nyo, 3 sa aking mga paboritong mga lingkod ng Panginoon ay single. Isa sa kanila yung pinaka-paborito kong Puritan. Si Apostle Paul, siyempre yung una. Pangalawa, yung pinaka-paborito kong Puritan sa lahat, yung author ng The Bruce Street, si Richard Sibbes. Siya'y single nung siya inarito sa daigdig na ito. At isa pa, si John Stott. 3 mga lingkod ng Diyos, mga nasa ministeryo, ngunit hindi nag-asawa sa kanilang buong buhay. Napakalaking naging pagpapala nila sa mga Kristiyano sa kanilang paglilingkod. Pero hindi ibig sabihin nito na sila'y mas naging pagpapala kumpara sa mga nag-asawa kagaya ni Charles Spurgeon, si R.C. Sproul, si John MacArthur, at marami pang iba. Magkaiba lang sila ng mga hamong dinaanan. Mas marami lang hamon yung kagaya nila Charles Spurgeon kumpara kay Richard Sibbes in terms of yung mga kailangan nilang isaalang-alang. Kasi walang kailangang isaalang-alang na pamilyang sarili at asawa at mga anak. Itong sila Richard Sibbes. But nonetheless, dito natin makikita na kung saan ka mang kalooban ilagay ng Diyos, whether singleness or married life, ang nais ng Panginoon at Kanya itong tutustusan na lubusan kang maglingkod sa Kanya. At lubusan kang maging kapakinabangan para sa Kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng mga Kristiyano na makikinabang sa iyong paglilingkod. Whichever kind of service it may be, acts of service, counseling, preaching the word, marami pang iba. At marami pang iba. Kaya sa bandang kahulihan, sinabi ni Pablo, ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya na mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Kaya kagaya ng binanggit ko kanina, kaya napakahalaga na ang mapangasawa ay isang mananampalataya. Kung mag-asawa muli. Or kung nais mo mag-asawa, mature na mananampalataya. Dahil sa kabila ng mga hamon na ito, isipin nyo kung mag-aasawa tayo ng hindi mananampalataya. Tapos ang purpose ng buhay ng Kristiyano, kung ano man ang marital status natin, ay lubusang makapaglingkod sa Panginoon. Sa tingin ba natin makakatulong ang isang hindi mananampalataya na kasintahan na pwede natin mapangasawa balang araw upang tayo lubusang makapaglingkod sa Panginoon, o ito'y magiging distraction? It will become a distraction. Ganon din kung hindi pa ganoong mature. Pero nevertheless, marry in the Lord, marry someone mature in the Lord. Pero sa palagay ni Pablo, higit na mas magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang byuda. Again, hindi pagpupukpok ng singleness, pero pag-i-explain ng advantages ng singleness. Bakit undivided attention ka kay Jesus Christ? Sabi niya, iyan ang palagay ko bilang isang tao na nagsasalita sa impluwensya ng Espiritu ng ating Panginoon. Ngayon sa aking pagtatapos po ng ating mensahe ngayon, bilang konklusyon po ng isang magandang kabanata na ibinigay sa atin ng Panginoon upang talagang maghanda o sa mga mag-asawa magpatuloy sa kanilang relasyong mag-asawa na niluluwalhati ang ating Panginoon. Lalo na sa ating mga majority dito, kasi majority dito yung mga single folks. Tayong lahat ay magtulungan. Akayin natin ang isa't isa. Lalo na sa mga panahong tayo natutukso, na tayo magkaroon ng mga, I would say, tempting moments of loneliness or tempting moments of helplessness para sa mag-asawa na
nakain natin ang isa't isa at paalalahan ng patuloy. The best preparation for marriage is undivided attention to Christ. And the best perpetuity for marriage or pagpapatuloy ng marriage is a couple which has undivided attention to Christ. Pag ang mag-asawa, ang kanilang attention is undivided kay Christ, by focusing together in Christ, maniwala kayo sa akin, mahahagip na rin ang pagpupursue nyo sa pangangailangan ng isa't isa. Why? Because Christ, whom we pursue, says to us, wives, submit yourselves to your husbands in everything in the Lord. And husbands, love your wives, just as Christ loved His church and gave Himself for all. The more a couple focuses on Christ, the more that they are able to take care properly of each other. There's so much more that could be said in the text, pero hanggang dito na lamang po muna ang aking magiging pagpapahayag sa inyo. Sana itong mga bagay na ating natamo ngayon, hindi lamang sa mga huling talata ng 1 Corinthians 7, ngunit maging sa mga naging talata natin sa 1 Corinthians 7, mga kapatid, ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. Salamat na marami sa ating Panginoon sa Kanya naging paghahain sa atin. Sana ito'y maging kabusugan at kapahingahan ng ating mga kaluluwa. So tayo pong manalangin, tayo po'y magpasalamat sa Diyos sa Kanyang mga salita sa atin. Aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga bagay na ito, na sa pamamagitan po ng paggamit mo sa iyong lingkod na si Apostol Pablo, kami po ay naaakay upang kami magkaroon ng biblikal na panuntunan o gabay tungo para sa mga single sa paghahanda sa pag-asawa at para naman po sa mga may asawa na upang magpatuloy ang kanilang pursuit to glorify Christ at mailaan ang kanilang sarili ng lubusan bilang mag-asawa kay Kristo as they continue on strengthening their marriage. Sana, Panginoon, ang mga bagay na ito ay mag-resonate sa amin. Sana po ang mga bagay na ito ay talaga magbigay sa amin, hindi ng kaisipan ng paghihigpit, ngunit ng kaisipan ng mapagbiyayang pag-akay upang kami, Panginoon, kung kami may naghahangad mag-asawa balang araw, ay hindi mapanaigan ng mga kaisipan na parang kami ay pinaghihigpitan o parang ang mga tao na concern sa amin kay Jesucristo kami ay pinagkakaitan ng kaligayahan. Lagi po nawa naming tandaan, whether married or single, na ang tunay na kaligayahan ay nakatali sa kabanalan. That there can be no true happiness apart from true holiness. At sana po ito po yung klase ng kasiyahan o kaligayahan na aming i-pursue bilang mga lingkod ng aming Panginoong Jesucristo. Ipaalala mo po sa amin na sana despite our present marital status, i-pursue namin ang paglilingkod sa iyo o aming Panginoong Diyos ng lubos-lubusan. In-extend po namin ang panalangin ito para sa lahat po ng iglesia, sapagkat alam po namin na sa maraming iglesia, ito po ay binubuo lamang palagi ng mga taong may asawa na o di kaya na may naghahangad mag-asawa or may gift singleness. Sana po mapagpala ang bawat isa sa amin na magiging bunga ng mga binhi ng salitang ito na naitanim sa amin. Maraming pong salamat o aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming pinagpapasalamat sa pangalan po ng iyong anak, ang aming pong Haring Pastor, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Lahat po ay magsitayo, mga kapatid. Tayo po ay umawit bilang ating tugong hymno. Our next hymn or last hymn will be Yet Not I. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.